Yung, ano Ulitin mo kwento mo. Wala mo siya? Oo. Uy, mamarma ka. Ayun. Ayun nga. Yung king, meron siyang 4 wives. Okay. Yung 4th wife niya, mahal na mahal niya. Pinakamahal niya sa 4. Yung 1st wife niya, lahat ng luho binibigay niya. Ngayon, binibigay niya, kunyari, kailangan ng first wife niya ng pera, binibigay niya ako kasi mahal na mahal niya talaga yung ano niya, yung 1st wife niya, ay yung 4th wife niya. Yung 3rd wife niya naman, mahal niya din. Kapag may problema siya, kailangan niya ng kausap, yun ang tinatawag niya. Kunyari mag-decide sa isang area may problem, yun ang tinatawag niya. Tapos, yung ano naman, yung 3rd wife niya, yung 2nd wife pala, kasi mahal niya rin yun. Pero natatakot siya na kapag dumating yung araw na mamatay siya, mag-aasawa ng iba. Yung ano niya, yung ano siya na nag-aasawa rin ng iba yung ano niya, 2nd wife niya. Ngayon, yung pinaka-first wife niya, mahal na mahal siya nun. Though yun, hindi niya talaga mahal yun. Parang dahil pero yun nga. hindi niya masyadong mahal. Pero yun yung first wife niya naman, yung mahal na mahal siya. Parang baliktad. So one time, nalaman ng hari na may terminal illness na siya. Mamamatay na siya. In-approach siya yung 4th wife niya. Ayun pa. Sabi niya sa 4th wife niya, mamamatay na ako. Sasamahan mo ba ako hanggang kamatayan? Total, ikaw naman pinakamahal ko. At saka, binigay ko sa'yo lahat ng gusto mo. Sabi ganun nung first wife niya, ano ka? Pag namatay ka, magpapakasaya ako. Sabi ganun. Iwan kita, parang iwan na kita kapag namatay ka. Tapos si 3rd wife naman niya, sabi, pag may problema ako, ikaw ang nilalapitan ko. Baka naman pwedeng hanggang kamatayan, samahan mo ko. Sabi ganun nung 3rd wife niya, hindi kita masasamahan. Masasamahan na kita hanggang libingan, pero hindi kita masasamahan hanggang kamatayan. Nasaktan siya sa approach ng dalawang asawa niya. Yung pang 3rd wife niya naman, in-approach na din. Sabi niya, mahal kita. Sabi niya, mahal din kita. Baka naman pag namatay ako, pwedeng samahan mo naman ako. Sabi niya gano'n. Sabi naman nung 3rd wife. Nung 2nd wife, hindi kita masasamahan. Pag namatay ka, mag-aasawa ako ulit. Tapos, ngayon, saktan yung hari, iyak siya ng iyak kasi niisip niya may sakit na siya, mamamatay na siya. So, sabi nung inilapitan siya ng first wife niya, sabi ng first wife niya sa kanya, mahal na mahal kita, sabi, kahit hindi mo ako mahal, sabi niya, kahit wala kang time sa akin, hanggang kamatayan, sasamahan kita. Ngayon, naiyak yung hari, tuwa siya na kasi parang, bakit itong tao na to, hindi ko masyadong mahal, pero minahal niya ako, parang, hindi siyang sumama sa akin hanggang kamatayan. So, pag i-base na siya is spiritual, ito yung explanation. Yung 4th wife mo, yun yung physical body mo. No matter what you do, no matter what you give to your body, kahit bigay mo lahat ng luto niya, at the end, iiwanan ka rin pag namatay ka. Second, Yung pangatlo. yung 3rd wife natin, diba, yung parents and family natin, doon nasasabihin natin sila ng problema, nasasabihan natin sila ng mga natin, mga experiences natin. Pag namatay tayo, hanggang libingan lang nila tayo masasamahan. Pero hindi nila tayo masasamahan hanggang kamatayan. Yung 3rd wife naman, yun yung wealth natin, yung pera natin. No matter what we do, we strive hard for money. Kahit marami tayong pera, pag namatay tayo, mapupunta yan sa isa. Pero, ang hindi na ng tao, yung 4th wife, yung pinaka-first wife, Gaway ka muna dyan, Mel. yung soul, yung soul natin, meaning, pero parang background. Okay, stop. Okay, yung 4th wife, yung soul. Minsan, hindi natin naiisip na yung soul natin, yung pinaka-importanting factor sa life natin. Parang pinaka-importante, aside dun sa mga yun lang, parang yung soul natin, dapat mas pinaalagaan natin. Though hindi naman ibig sabihin, di ba? Hindi mo aalagaan yung iba. Pero parang important. Mas mahalin mo. Mas mahalin mo yung soul mo. Kasi yung soul mo, kasama mo yan. Yun yung magiging mo hanggang
Mm. Just like parang si God. Si God talaga hanggang kamatayan niya.